So mga tol, dahil tapos na po ang laban ni former 3 Division World Champion General Casimero kay Luis Nery, at alam na nga po ng karamihan na dinispatcha lang po ni Casimero ang former 2 Division World Champion sa loob ng round 4 at 6 na beses po niya itong pinabagsak. So binalikan po ni Casimero yung mga sports analyst natin dito sa Pinas na nag-analyze sa laban niya kay Nery, kung saan nga po sinabihan siya ni Atty. Ed Tolentino na wala itong game plan, kahit leche plan. Kapag naglaban nga daw si Casimero at Nery, salpukan na mangyayari. Kumbaga, matira matibay dahil wala daw game plan yung dalawa. Pero ganun pa man, mas nakakalamang daw itong si Nery at liyamado sa laban. Habang underdog naman si Casimero, sinabi nga din po ni Atty. Ed Tolentino na mas malakas daw itong si Luis Nery kaysa kay Casimero sa Super Bantamweight Division. Habang birada naman po ni JM Siyasat, sinabi niyang below sea level daw ang skills ni Jason Casimero. Bilang coach, tinawag pa niyang Kenkoy itong si Jason. So yung mga salita po ni JM Siyasat, kinagalit po yan ni Jason Casimero. Habang kinagalit naman ni Cuadro Alas yung mga sinabi ni Atty. Ed Tolentino sa kanya na wala siyang game plan, kahit leche plan. So sa live nga po ni Kuyang Joseph sa PSYT, diyan po bumanat si Casimero kay Atty. Ed at JM Siyasat. Tinawag ni Casimero na Atty. Ed talino itong si Tolentino. Ang talino daw kasi nito, marami daw itong alam. Yung sinasabi nitong leche plan, wala daw sila nun. Lahat daw meron silang putahe. Pero yung leche plan daw ni Atty. Ed, wala daw sila nun. Tumatanda daw ng paurong itong si Atty. Ed. Ed talino. Ed talino. Suka mo. Wala yung respeto ko sa iyo. Ako, nakakano ako sa mga matatanda pero sa naririnig ko ng mga pinagsasabi mo. Noong laban nga din daw niya kay Saul Sanchez, yan din daw ang sinasabi sa kanya ni Atty. Ed. Hanggang ngayong laban niya kay Nery, ganyan pa rin daw ang sinasabi na hindi siya mananalo. Talino ka? Wala kang lahat ng mga sinasabi mo, wala. Ilang bisis ka na nagkakamali, pero kami isang bisis lang kami natalo. Hindi daw sila nababagay na mag-analyst sa GMA pa daw, kaya sinisira lang din daw ng dalawa yung focus niya sa boxing. Imbis daw na magbigay sila ng magandang komento, sinisira daw ang focus niya. Tumanda ka ng paurong, tumanda ka ng At saka, sa 5 taon namin pagkasama dito, never na magkapatid na nanira sa inyo. Never ako narinig. Never ko narinig. Exactly. Ito kung hindi ka lang dinidistract mo yung mga boxer. Alam ng tao yan. Alam ng tao yan. Ako hindi ako malaki respeto ko sa mga matatanda. Pero ikaw hindi ka nakaka-respeto. May mga boxing fans naman ang nagkomento mga tol, at sinabing okay naman daw itong si Atty. Ed Tolentino. Nadadamay lang daw ito kay JM Siyasat. Ito nga po yung pagkakasabi mga tol. Nakaka-insulto naman talaga yung sinasabing kahit leche plan wala. Sana umiwas-iwas na si Atty. Ed kay Satsat. Halata naman na si Satsat ang nagmamagaling. Insulto ang banat niya. Kaya minsan, napapasakay si Atty. Ed Tolentino sa style ni Satsat. Habang sinabi naman ng isang itong mga tol, Atty. Ed, alam kong matalino ka, abogado ka pero please lang, huwag kang magsasama dyan sa sinto-sinto na si JM Siyasat. Pinapahamak ka lang yan Kapag atleta Atty. Ed, huwag tayong titingin sa ugali ng boxer. Natutunan mo kasi kay JM Siyasat yan Tumingin tayo kung ang isang atleta kaya magbigay sa atin ng karangalan. Huwag kayong magbigay ng ikakasira sa boxer natin na kaya magbigay ng karangalan sa bayan. Alam mo naman yan Sa susunod lang attorney, huwag kang sumama dun please lang. Mataas ang respeto ko sa'yo. Nasa ABS-CBN ka pa. Imbis na ituon ang pansin sa kanilang personal na ugali, suportahan na lang natin sila at iwasan ng walang basihang pambabash. So kung pupunta po tayo sa YouTube channel ni Atty. Ed Tolentino mga tol, nag-off na po siya ng comment section. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ni Sam Goodman versus Ramon Cardenas. Undercard po sila sa laban ng Errol Spence Jr. versus Tim Tszyu, kung saan paglalabanan po ni Cardenas at Sam Goodman ang WBC Interim Super Bantamweight title. So dapat pala mga tol, si Sam Goodman sa IBF lalaban kontra dito kay Japanese Ryosuke Nishida para sa title eliminator sa IBF Super Bantam. Pero tumungo po si Sam Goodman sa WBC, kaya ngayon hinahanapan ng kalaban itong si Nishida para sa IBF Final Title Eliminator. Sumukang pwede po si Casimero na makalaban itong si Nishida kapag inilagay sa ranking si Casimero sa IBF. Total, dati namang kampiyon si Casimero sa IBF, kaya baka pwede siya dyan kung mailalagay siya sa ranking. Ano sa tingin nyo mga tol?